amin ng kristal na yan. Yung maski nag-high tide siya, pero hindi katulad ng mga nakaraang bagyo na talagang pumapasok sa amin yung tubig hanggang dito, tubig dagat. Pero sa ngayon hindi. Every time na may mga storm surge, doon lang sila nagpapanik. Ang mga residente, talaga nadidipisilan talaga sinda. Ang mga barangay official nag-initiate na talagang mag-evacuate sinda. Pero sa niyan, sa Iguana, baga na relax pa sinda eh. Kasi kumpiyansa man sinda, por dahil nga duwan barrier naton, yadi ang dating seawall, then yada pang coastal road, dako-dako na protekta. Meron tayong mga issuances, mga executive order para mas lalong mapaigting itong tinatawag natin na preemptive to forced evacuation. Ang ginawa ng ating governor is nagkaroon pa tayo ng to see to it na pangalawang call na tingnan na talagang walang tao doon sa mga hazard prone o itong mga danger zone. That yung mga population at risk, yung mga vulnerable people na dapat sa evacuation center na sila. Nag-clearing din kami ng mga puno na maaaring mahulog sa mga kawad ng kuryente. Ang nakakapabagsak naman po kasi ng poste at kawad ng kuryente, hindi naman po hangin. Kung hindi punong bumagsak sa kawad ng kuryente na naging dahilan ng pagbagsak ng 3, 5 hanggang 10 poste ng aming electric cooperative. Malaki ang naibawas namin doon kung kaya nitong nagdaang bagyong maliit lamang yung na-damage sa aming distribution facilities ng kuryente sa 2 electric cooperative po dito. The province is planning to buy a 5 kVA genset for each barangay in the entire province. Tanganing tigwatabing supply ang kada barangay, maski maka-charge man lang o mailawan ng street light sa barangay. Kuning kaso na daigit ang power supply because of whatever reason. Dumating yung 3 magkakasunod na bagyo sa atin at ready tayo all the time. Continue kami nagre-repack para pag may utos ang gobernador, makabigay ka na kagad. Sa bagyong si Rolly, humigit kumulang 60,000 tao o 16,000 pamilya po ang inilikas namin. Na sa pangalawang araw ng bagyo ng Martes, November 2, ay nagsiuwian na rin naman po lahat sa kanilang tahanan para magkumpuni at mag-ayos ng mga na damage partially nung bagyo para makapagsimula na po uli ang normal na pamumuhay nila. Pag ganito pong may typhoon na darating, we were advised by the Governor Jesus Cordero, na mag-prepare po kami ng ingredients for the soup kitchen. Palagi po ang linalalahan natin ay yung Port Matnog Port kasi maraming strandis doon. Puchaw Checkpoint, LGU Castilla, Pilar del Sol, and Puerto Diaz. So, yung ating mga kasama naman na tinatawag ng response cluster ay nandoon sila ngayon sa mga tinatawag natin na staging area wherein malapit lang sila na in times of kailangan nandoon sila para malapit na. Yun ang tinatawag natin na deployment and pre-positioning of assets.
binuo namin na clearing teams para sa mga kalye na binubuo ng DPWH, AFP, PNP, Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. At gayon din, hindi ko pa binibilang yung sa mga LGUs. So sa kabuuan, mahigit 25 clearing teams ang meron po kami sa buong lalawigan. Rason para makalipas lamang ang 4 hanggang 6 na oras ay na-clear na po namin agad lahat ng kalye. Dahil maraming binili ang provincial government na bigas, maraming nagdo-donate ng mga canned goods and other items. Ginagawa natin, yung clearing team natin naglilinis ng basura ng Bagyo, then yung mga konting naiwan ng mga dahon, to-turn over sa community yung paglilinis, pagwalis, at saka natin bibigyan ng relief goods. In other words, food for work. Dagdag pa doon, napapanatili namin yung dignidad ng aming mga kababayan na hindi namamalimos lamang o nakabukas palad lamang yung mga kamay na naghihintay ko anong ibibigay na kung sino mang nais mag-donate. Lahat po ng donasyon, kung meron man, ay kino-convert po namin sa food at cash for work sa aming lalawigan. Passable po, November 1 pa lamang lahat po ng aming mga national at provincial roads. Madalas tinatamaan kami ng bagyo at sanay kaming madaanan ng malalakas na bagyo. Ang nais ko lamang ipaabot at sabihin siguro, babangon at malalampasan natin ang mga pagsubok na ito. Mabilis minsan, matagal minsan, subalit darating pa rin po tayo sa punto na malalampasan at magiging bahagi na lamang ng binabalik tanawan natin ang trahedya at aksidente ito. Manalig lamang kayo sa, hindi lamang sa Panginoon, kung hindi, gayon din sa ating mga kababayan na tutulong po palagi sa inyo. Kada Sorsoganon, Magdanon.